Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Dito na mi! Diyan lang you, kapatid! Dahil nag-uumapaw na aliw Sabado na naman ang aking hatid! Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, Mark Logan! At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan! Grabe Nes, ang pagpalit ng petsa sa kalendaryo. Tiridiritso, di mo akalaing buwan na pala ng Hunyo. O ha? Tsakulan nila tayo! Kabi-kabilang food na naman ang magsusulputan. Kaya ngayong Sabado may ihahain kami, Logalogs. Tsak nyo itong babalik-balikan ang pagkain na in sa tagulan. Dito sa Caloocan City, masasama mo raw sa listahan ang kakaibang flavor ng Champurrado ni Angelique at John. Meron lang naman silang flavor na Choco Hershey, Ube at Buko Pandan. Legit itong pinipilahan. Nakakaubos lang naman sila ng maraming kalderong lalagyan. Hindi ka raw kasi mauumay. Hindi lang sa pagdating sa kulay, lalo na sa lasang bagay na bagay. Dito naman sa Mapulang Lupa, nakilala namin si Aling Vina. Mapapa-marites ka raw ng yummers sa kanyang lugaw with dila. Sa halagang 60 pesos, carry mo na itong matikman ng no leg ang madadala. Wala kasing maiiwan na lansa, kaya magiging bet mo raw ang lasa. Ito namang panghuli kong itatampo, live na live kong mapapanood. Kasama natin ang Mobile Kitchen Army na di lang sa gera palaban, pati pagluluto hindi niya urungan. Una nang pinalambutan ni Chef John ang karne ng baboy at saging. Pagkaraan, ginayat niya ang ingredients na kakailanganin. Hello, Galogs! Ngayon ay lulutuin natin yung mga masarap kainin, yung mga gusto nyo pong kainin kapag po umuulan o tag-ulan. At makakasama natin ngayon si Chef John! Yahoo! Chef John is here with us. Yan, buwati muna tayo. Hello, Galogs! Hello, Galog! My name is Chef John Season, pa-Mobile Kitchen Army. Lumaki po ako sa farm. Come on, let's cook! Ang lulutuin natin ngayon, famous Mindanao Balbacoa or patatim. Sarap. Nakikita natin ngayon mga ingredients dito na sangkaterba na lulutuin po ng ating si Chef John. Uumpisa na po natin ang pagluluto. Let's go! Magigisa ka ng bawang sibuyas. Tapos number 2 is yung luya. Okay. So ito, maglalagay tayo ng patatim. Maglalagay tayo ng sibuyas. After that, maglalagay tayo ng sibot. Maglalagay tayo ng yung luya. Ito this is, maglalagay tayo ng sili. Sili na pula. Pula. Oo. Tapos susunod natin yung pepper. Yan, hindi mawala yan sa balbacoa. Tapos hindi mawala yung nuts. Okay, na. Nuts talaga. 14 days. Okay. Lagay na po ng Pork stock. Tapos, sunod yan, ilagay natin yung patis. Ayan, seasoning natin. Pork cubes. Seasoning, Ayan. Okay, susunod natin yung sili. Green. Hindi mawawala yung tanglad eh. So, ilalagay natin dyan. Importante talaga to sa balbacoa. Meron tayong sweet taste talaga. Huli natin yung green onion. Mix natin siya hanggang maluto siya ng 10 minutes. Itong si Chef John, ang sarap na kwentuhan. Pero sa true lang, yung luto niya, bet ko nang tikman. Yan. Sigupin mo masabaw. Yun ang lasang balbacoa. Parang unggoy kasi sandok mo. Oh. Sarap. Sa ulitin.
Hindi nga, pero biro talaga. Masarap. Sarap! Woo! Logalogs, lutuan na ang inyong pamilya. Sa murang halaga, afford na nating masatisfied ang sikmura. Ilista lang nabanggit na ingredients kanina para in at bago naman ang ihahain mo sa tagulan na klima. Busog na ang tiyan, may family bonding ka pang, masarap uwian. A dog is a man's best friend, ika nga. Bantay sa gabi, sa araw ay kasama. Masigla at malambing. Ang mga lungkot mo raw ay mawawala sa kanilang piling. Sikat ngayon sa TikTok ang tricks and fashion ni Doggy Ying. Patok na patok! Meet Joy Joy, ang prinsesa ng kalsada na sa tuwing lumarampa, napapatingin ang matla. Nakasuot ng sombrero at sapatos habang sakay ng motor sa daan. Kaya mga utaw napapalingon, san man siya madatnan. Sa kanyang galing at pananamit na laging panalong tindig, tunay ngang pausyonista, ang pet na napaka-astig. Not just 1, 2, or 3 dahil ang kanya mga damit, kala mo, naka-shopping spree. Fashion baka mo, huwag kang loloko-loko dahil si Joy Joy, she sways from head to toe. Talo kayo sa kanya pag namalengke, nakadress pa. Iba-iba ang kanyang clothes to wear because she is a trendsetter. Ay ayaw daw nila sa mga aso, pero nang dumating si Joy Joy sa kanilang mga puso, hindi lang siya naging kaibigan, kundi isang pamilyang totoo. Wala po talaga. Wala po kaming aso dati. Di ako mahilig sa aso. Yung kasamaan ko sa trabaho, nagpapahanap sa akin ng aso. Tapos ito nasa tapat namin ng bahay. Nag-ano siya, nagbibinta. Dalawa siya, babae saka lalaki. Tapos yung sa kasama ko, gusto niya lalaki. Nung ibibigay na sa amin yung aso, dalawa. Ito kasama si Joy Joy. Tapos nung isasauli namin to, ayaw na sa amin kunin to. Bayaran na lang daw namin. Kaya napunta sa amin si Joy Joy. Joy Joy daw ang kanyang naging name dahil she brings joy and truly a tame. Bukod sa pagiging model, masunurin daw siya sa kanyang mom and dad and always love to cuddle. Wow! Sweet! Bukod sa kanyang fashion, she knows also how to drive on her own mula sa scooter, motor, and car. Joy Joy can travel near, far, and wherever you are. Kaya naman hindi na namin pinalagpas. Joy Joy, show us your rights! Para sa kanila, hindi lang siya bantay sa bahay dahil hindi sila makakaalis. Pag kay Joy Joy, walang magbabantay. Ayayay! Kaya naman lagi nila itong kasama, mapabagyo man o Tagaytay, basta pag umalis sila ng bahay, lagi siyang akay-akay. You know, traveler! Kung mag-aalaga kayo o mag-a-adapt, mahalin nyo lang at alagaan. Saka pinaka-importante, mahalin nyo. Dati di ako dog lover nung dumating si Joy Joy. Ang dami. Lahat nagpapakain na ako ng mga stray dogs, stray cats. Parang napalapit sila sa akin. Gumaan yung damdamin ko sa kanila. Para sa kanyang tatay, ang pagmamahal na kanyang binibigay ay walang kapantay. Hindi man siya nagsasalita, nakakapagbigay naman ng saya sa kanyang pamilya. Kaya mga dog lovers out there, si Tatay Joseph ay may payo. Inyong mga alagang aso ay mahalin ng totoo. 2 o 4 man ang pa ng anak-anakan mo. Pag-arugay, always, dapat handang ibigay. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan
Kakaibang balanse at gimmick ang sunod kong kwento. Sa unang sulyap, abay mapapahanga ka siya. Mapapausal ka na naman sana all sa angas. For sure ba naman kasing mapapaloud and proud sa kanyang lakas. Wala siyang kakambal na takot. Diyos ko, ikaw ang manglalambot. Nginigtuhod ka talaga sa performance niyang makapigil breath. Alog-alog, ako si Kevin Almazan, half-man skateboarder ng Calamba, Laguna. Dito sa Calamba, Laguna, naghahasik siya ng talento pagdating sa skateboarding. Sa kabila man ng kanyang kalagayan, malulula ka sa kanyang standing. Kilala raw si Kevin sa tawag na half-man, pero wag ka, 100% siya in terms of pagalingan. Logalogs, legit na hindi mo raw iindahin ang kanyang kondisyon dahil sa mga pakantes, si Kevin ay always champion. Yun, nakasalo ako sa mga skateboard competition na nanalo ako. Kasama ko yung mga tropa ko. Tapos, yung sa Malaysia, naparangalan ako doon na isang best inspiration. Tapos yung pag uwi ko ng Pilipinas, yun, sa mga competition ulit, nakakasali ako. Tapos champion, second place. Blessing in disguise nga kay Kevin ang pandemya dahil ira daw ito ng pag-discover ng bet niya. Shala, ang husay ay lantad na. Imbis sa sitwasyon ay magpalamon, abay sa skateboarding, kumasa siya sa hamon. Ang mga BFF niya lang naman ay for the give ng motivation. All in ang tiwala nila without further explanation. Masaya ako sa skateboard kasi yung mga problema ko nawawala, ganun. Siya yung nagpapasaya sa akin, tsaka marami yung mga tropa na nakikilala. Yung skateboard, hindi lang siya basta skateboard kasi ang skateboard po, masaya siyang maging hobby. Pagdating naman sa pamilya, ka sa amor nilang dala. Ni minsan di pinigil ang munting pangarap ni Kevin. Kaya lumaki man siya na hindi nakukuha lahat. Pero kotang-kota si Halfman sa pagmamahal na sapat. Hindi masusuma, walang sukat-sukat. Pak, ganun, dapat. Bilang magulang po ay talagang kami todo dasal para sa kanya. Kung bagay, naging proud po kami nga iyan ang pinili niyang pag-i-skate. Pinipili ko naman po siya nga pag-i-skate o pag-aaral. Ang pinili po niya ay yung dalawa. Wala naman po masasabing sa batang yun at napakabait na nga bata. Pag sinabihan namin na mag-aral, pag-aaral talaga ang kanyang ginatupag. Kaya sabi sa kanya, ingatan ang kanyang sarili. Huwag siyang makakalim tumawag sa Panginoon. Inborn mang walang paa, subalit hindi ito naging indikasyon upang mawalan ng pag-asa. Ang skateboarding ang kanyang nagsilbing stress reliever at nagbukas ng pinto upang siya'y maging achiever. Hindi lang medalya o anumang pagkilala ang rason ng bawat pagsisikay niya. Aha, bongga! Totoo lang po, hindi po yung achievements na nagpapasaya sa akin, kundi yung ibang tao na napapahanga ko at nagbibigay yung inspirasyon sa kanila na kahit hindi tayo perfectong tayo, pwede natin pasayan yung ibang tao at gawin yung mga gusto natin sa buhay. Kevin, abay tunay na inspirasyon ka, hindi lang ng mga aspiring skateboarder, inclusive for all dreamers. Ikaw ang buhay na patotoo na di dapat tayo nasisindak if may bet tayong i-pursue. Pasasaan pat ang bawat pag-alpas at pagbagsak ay magiging pedestal din sa pag-akyat. Logalogs, kalimutan na ang lumbay and this time, i-explore mo naman ang tricks sa buhay. Grabe ka, pinawid mo ako Try skate tayo. Bawat target asintado, bawat kasa, sipat na sipat ang tiyempo. Huwag mo siyang iismulin at baka mapahiya ka dahil sa shooting, ibang angas ni Tactical Liana.
Kung titingnan ay simple at sweet little girl. Pink clips at colorful medyas na surely remarkable. Pero sa kasahan, walang trouble. Wala siyang aatrasan. Yan ang sure ball. Hello, Kalogs. I am Liana, the sharpshooter kid in Cavite. Dinayo ko ang silang Etivac para masaksihan ang bangbang sesh ni Liana na pangmalakasan. Dito sa Iron Sight Fighting Range ko siya namataan. Kabanding ang parentals with Cavite Gunners, exclusive sa kanyang pasyalan. Si Yana yung first time na nagtitraining dito na ganyang kabata po. Nagsimula ang kanyang hobby at 4 years old sa Nerf gun. At 5 years old ay nag-airsoft hanggang di na talaga siya mapigilan. When I was like 4 years old, me and my dad were playing Nerf. We were just having fun. And then until I was 5 years old, I started to shoot airsoft. Pinush sa ballet, swimming at iba pa sanang activities. Pero wala raw. Hinahanap-hanap ang shooting hobby nang walang mintis. Nag-start na rin siya na curious na rin siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. So lahat yun in-enroll namin. In-enroll namin ni mami niya. Yun, tumagal siya sa bali niya, hindi siya tumagal masyado eh. Pero nung na-enroll namin siya sa practical shooting, doon talaga siya tumagal ng gusto. Ngayong 7 years old ay marami nang nasalihan. Nagcha-champion pa nga si Lodi Liana na pangmalakasan. In Coast Guard, I won as a champion. The Coast Guard also gave me the youngest shooter award. Ang tibay dahil ang parents ay todo gabay. Super support sa unika iha nilang ginawa na ring shooting range ang bahay. Di man kumplit ang titay, kumpleto naman ang kaalaman. Sub-sub sa proper training at proper professional gun hunting para makipagsagupaan. Kailangan mo rin i-consider yung gun safety. So doon kami nagsimula. Gun safety muna. May mga bata naglaro ng pellet gun. So parang kina-question niya ako, bakit sila pwedeng magbaril-barilan ng ganyan? Ayun. So pero na-curious siyang gano'n. So ini-educate namin siya na kahit laruan siya, hindi siya pwedeng itutok. Kasi ini-instill namin sa bata na yung gun ay equipment sa sports and hindi siya weapon. Maraming umeepal sa nakahiligan ni Liana pero guided siya by professionals kaya huwag mag-alala. Parang nakikita nila na pinupush ko yung bata doon, but hindi. Kasi talagang siya yung mahilig talaga doon. May isang time na umiyak talaga siya dahil gusto niya mag-practice pero hindi pwede dahil may exam sila. So talagang inis na inis siya sa akin kasi gusto niya mag-practice. Well, bukod sa pagbaril, ay may iba din daw siyang bet pag free, mag-drawing, makipaglaro, at mag-sing ala Katy Perry. I'm the champion and you're gonna hear me, Lord. You roar! Liana, fan na talaga ako mga day. I'll give you 3 stars. Iba talaga ang husay. Ang galing niya raw sa shooting ay dahil sa kanyang lucky charm na paalog-alog lang sa kanyang back para di siya ma-harm. Di tipikal at di biro ang nakahiligan ng batang si Liana. Maraming aapila, maraming di makakaunawa, pero iba kapag nakapaligid ang magulang na bumubuhos ang suporta na may tamang paggabay sa anak na umahapaw ang kumpiyansa. Ang pag-aim sa target ay di madali. Minsan asintado, minsan ay dadaplis at magkakamali. Pero Liana, ipagpatuloy mo ang hobby na napili. Harder man than it seems. Keep on shooting your dreams. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Peke, parang di totoo. Tama na nga ka mo ang kakalipsi. Aro, Diyos ko.
Marami lang di makapaniwala. Tama na raw ang panloloko dahil imposibleng magawa ng isang bata ang ganyang uri ng talento. Down, 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 big fish is pop, liling, down, 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 pop, liling, down, 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 down. So I rocked and rolled all the way to Bulacan para dayuhin ang Chikiting from an iconic duo na handa sa beatbox bakbakan. Hello, galogs! Ako nga po pala si Roxer Beat. Ako nga po pala si Beat Bricks. Beat Bricks. At kami ang viral beatbox duo ng Bulacan. Sa simpleng lugar na pinapalibutan ng palaisdaan ko natagpuan si Bricks at Rox na winelcome tayo sa kanilang munting tahanan. Nakinaks, utaw po! Oh, nandito pala kayo. Hello, ho, ho, ho. So, kayo. Sa Me, stood, hood, yo, ho, ho, ho. Pasok na kayo. Pasok na kayo. Hanep, daming awards Ito po, nag-first place po kami ni Kuya Rox. Tapos yan, champion yan di ba? Champion. Iya. Tapos, Ito ang pinakamabigat. Mabigat ba? Mabigat. Mabigat. Si Edmart ang ugat ng ngayong galing ni Bricks. Simpleng Chikiting na todo lingkis para maturuan ng beatbox tricks. yung time na yun, bago pa lang po ako dito nun eh. So, hindi ko pa siya talaga ka-close. Hindi talagang wala pa kaming connection. Tinuruan ko siya ng basic beatbox. Normally kasi ginagawa dyan, BTK. Hindi ko naman in-explain sa kanya ng technical yung kung paano gawin yung isang tunog na yun. Nagawa niya. So, sabi ko, aba, para akong may potential. Nung beatbox po na, nung una ko pong napanood, nung beatbox po na, tapos po nagsunod-sunod na po ako nanood, nun kaya po ako natuto. Tunog robot? Eko! Samahan mo ba ng ilang sounds na nakakaloko? Bawat hamon ng madla ay kayang patulan. Pati ako, tinabla sa isang beatbox bakbakan. Yo, Beat Bricks. Drop the beat. Hey, hey. I-Mark Logan na yan. Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ng mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano mang kwento mo, i-Mark Logan na yan. Sang ka man naroon, i-Mark Logan na yan. Gusto mong mapanood, i-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. Halalog-alogs, yan na talaga kapag si Rox at Bricks ang tuloy-tuloy na bumira. Marami nang nakakilala, dinudumog na, marami nagpa-picture pag nag-guest siya sa mga event. Minsan, kinukontrol pa ng mga barangay dahil maliit nga na ano siya, na dudumog. Di naman daw naging madali kay Bricks ang pagkatuto, lalo na't manipis ang boses bata with his hagonoy punto. Hinahayaan ko kung matututo ka, kung hindi, okay lang. Kasi ayokong i-stressin siya. Gusto ko matuto siya na nag-e-enjoy. First video namin, nag-hit ng million views sa TikTok. Yung Human Echo. Yung 1, 2, 3, this is the you, who, man, go. Yun yung tunog na tinuro ko sa kanya na akala ko hindi niya magagawa dahil nga pumipiyok-piyok yung boses niya. Nung pinost namin yung video na yun, dumami yung views, nagkaroon ng million views, tapos naisip ko, sundan yung videos niya hanggang sa na-build yung confidence niya sa pagharap sa video. Simula nang makilala ay kinongker na nila ang buong entablado. Sabi ko, Bricks, kaya mo ba? Sabi, opo. Ganun yung ganun yung boses niya. Ito, puntong Bulakenyo pa. Opo. Ganun po yung niya. Sabi ko, wag na lang kaya. Hindi po. Nag-practice po tayo eh. Tsaka nandito po sila mama, nandito po sila nanay, tatay. Sayang naman kung di nila ako mapapanood. Tapos itong recently lang, sumalang kami sa contest. Nag-champion kami. Laking pasasalamat naman ni Bricks sa kanyang kuya na handang turuan siya para everything ay yakang-yaka. Salamat po. Tinuruan mo po ako. Sorry po, Kuya Rox. Pag hindi ko po nagagawa lahat ng mga tinuturo nyo. Lahat po ng mga tinuro nyo
wala po gagawin. Idol po kita. Never nga namang talo ang pusong handang matuto, lalo na kung nag-uumapaw ang suporta sa paligid mo. Ang talento ay di lamang basta talento. Dapat pagsumikapan mo. Sabihin man ng paligid na ikaw ay limitado sa pagtsatsaga, always sa'yo ang kampyonato. Araw ng pagtatapos kay liwanag at saya, samot-saring regalo at handa, naka-prepare na. From classrooms where we learned and grew to the stage where our goals come true. Dahil graduation is ongoing, naglalabasan na rin ang iba't ibang eksena na tiyak na kwela at masaya. Una na dyan sila Mommy na pagdating sa makeup akala mo sasabak sa pageantry. Paputukan ng chicks ba ang labanan? O lahat sila nagkakabugan. Usapin ng graduation, hindi mawawala ang speech for the nation. Kaya naman itong si Mavi, pagdating sa kanyang talumpati, hindi magpapahuli. Welcome to the graduation ceremony of kindergarten school year 2023-2024. I am Maverick Cyrus Manangam Huayo, and on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event as we continue to study hard for a brighter future. To my mommy, daddy, my one, wawa, my kuya and ate and tita and titos, thank you for the love and support you have given me. Age is just a number, ika nga. Kaya naman si Lolo Jao mula Aklan, mga pamilya at guro sa kanya'y humanga dahil kanyang pagsisikap ay nagbunga. Bit-bit ang pangarap tungo sa inaasam na diploma. Pagdating sa medals, iba itong si Ronald. He gets all the awards, not just 1, 2, or 3 because he gets 21 medals for his dreams and family. Kung ang iba'y paramihan ng pagbibigay ng pera, ibahin mo raw ang pamilya nila. Imbis na tumataginting na libo, naisipan nilang lagyan ang ribbon lace na puro piso. Priceless! No medal, no problem. Your happiness is important to them. Kaya mga tito, to the rescue! Hinay-hinay ang sabit. Baka ang leg ay mapunit. Tuwing graduation, samut-sari man ang mga ganap, iisa lang naman ang ating pangarap na sa tagal ng panahon, ito'y magbunga at makuha ang inaasam nating diploma. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako po ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang aking top 5 kwento. Di na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong weta at malulutong. Pumasa ng tiyak lahat ating mabubuso. Balikan na papanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa telebisyon. Ano ang kwento mo?